So maayong kadlawon sa inyo mga guys. Time check, it's I think 2 minutes past 5 AM. So papunta tayo ngayon ng Katiil. Sakay tayo nitong one stopper ng LB Guyano Liner. So ang alis daw niya is 5 AM. So ako yung gumawa ng advertisement para matulungan din sila. So binigyan din tayo ng exclusive round trip pass going to Katiil. So pipitik tayo ngayon sa Aliwagwag Falls, and hopefully masama yung mga bus. Kung ano man maabutan natin doon, mapicturean sana natin. So pasensya na po sa itsura natin guys ha. Alam mo naman, nagmadaling araw kasi tayo, tsaka hindi man tayo professional vlogger kasi, you know. So naglalakad lang tayo guys papunta ng kanto. Sasakay ako ng taxi going to Ecoland Terminal. So shout out sa ating followers dyan sa Peromingan Archives TV. So yun lang po guys, good morning. So ito na yun guys, yung one stop Tagum, Katiil na biyahe ng LB Guyano. So sakay kayo nito guys, papunta ng Katiil via Aliwagwag, Compostela. One stop lang talaga to guys, one stop lang. 5:30 AM ang alis nito. So sakay tayo nito guys. Ito nga palang interiors nito guys. So 35 seaters lang po ito, since this is a midi bus, 2x2 Vega seats, at saka meron siyang pillow para sa ating mga ulo, and then meron din siyang audio video on board. So 5:30 ang alis po niyan sa Ecoland Terminal mga guys. So sakay na po kayo sa LB Guyano Liner, one stop service. Time check mga guys, mga alas 6 na ito ng umaga. So nandito na kami ngayon sa Barangay Bunawan, Davao City. Shout out sa mga taga Barangay Bunawan, So umaga na yan guys, dumadaan kami dyan. And then fast forward, nandito kami ngayon sa Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. So shout out po sa ating mga followers natin dyan at mga taga Carmen, Davao del Norte. So hindi ko na binuo yung vlog na yan guys. So fast forward, nandito na kami ngayon sa Monte Vista, Compostela New Bataan Highway. So nasa may Monte Vista tayo guys. So hindi na kami dumiretso sa terminal, So within highway lang po ang ating daanan, kasi syempre ating mga pasaheros natin nagmamadali po. Pero takbong pugi naman tayo guys within LTFRB standards. So sa pagkakaalam natin guys, itong Compostela to Katiil, I think 6 lanes na po ito. So malapad na po siya, hindi kagaya dati tig 1 lane lang. So 2 lanes ang buong kalsada. So ngayon malaki na po ang improvement, despite sa nangyari sa kanila guys, na binagyo sila noon way back 2012, yung bagyong Pablo. So yan, makikita nyo guys yung mga banana plantations. And then way back 2009 pala guys, nag-duty din ako sa Davao Metro Shuttle as bus conductor. So ang aming ruta is Davao, Compostela, New Bataan. So ito talaga yung daanan namin guys. So I think nandito na yata tayo ngayon palapit sa, hindi lang ako masyadong familiar guys I think proceeding pala tayo nito sa Barangay Maparat sa Compostela, Davao de Oro. For the sake lang kasi fast forward ko na yung video 2 times rate, kasi kakapusin tayo sa oras guys at baka ma-board kayo sa video. So nandito na pala tayo guys sa Barangay Maparat sa Compostela. So kung makikita nyo guys, may mga bahay dyan na ginawang relocation site mula doon sa mga biktima ng bagyong Pablo way back 2012, So at least ngayon vibrant na itong town na ito, kasi meron ng downing ang mga bus companies dito mga guys.
So makikita nyo guys ang lapad ng rice field ng Compostela guys So ito yung mismo yung pinaka valley, yung mababang portion ng Combal, kaya Compostela Valley. So technically nasa bayan na po tayo ng Compostela, Davao de Oro. So shout out dyan sa ating mga followers sa Compostela daan-daan lang kami dito guys papunta ng Katiil. And shout out na rin pala kay sa Ang family, lalo na kay Jace Carl Ang. Nandyan siya yata ngayon sa Compostela sa poblasyon, at saka sa tatay niya at saka sa nanay niya. Magkababata po kami guys, kasi yung bahay nila magkaharap lang, yung Davao City residence nila. So ayan na guys, approaching na po tayo sa poblasyon ng Compostela. So makikita nyo parami na yung mga rice mill, mga establishments dyan. And ito, may kasalubong tayong Gian Liner bus mula sa Compostela Terminal. So papasok po yan. So ito po yung crossing Gabi ng Compostela. So nag-drop lang po kami dyan ng pasahero saglit, and then we are on our way. So ayan guys, hindi talaga kami pumapasok ng bayan ng Compostela kasi magki-create ng delays. So dire-diretso lang po kami. Kung meron pong sasakay from Davao, ang aming agreement yan is on highway lang. So yun, sa mga nagmamadali, pwede rin kayo sumakay guys as long as may bakante, kasi midi bus nga yung ginagamit ng LB Guyano. So malapit na po kami nito sa crossing Osmeña. So makikita nyo kaliwat kanan mga plantasyon ng Cavendish banana for export po yan guys. So ayan, finast forward ko lang yan. So makikita nyo dyan sa may bandang tulay na yan, eto sa left side, ito yung Blanco Farm. So I think kamag-anak din yata sila nung AB Express. So shout out dyan sa Blanco family So ito na yung I think Osmeña Bridge. So nandito na tayo sa barangay Osmeña sa Compostela. So malapit na dito guys yung junction, yung kung didiretso ka papunta ng New Bataan, kung kakaliwa ka naman, yan yung papunta ng bayan ng Katiil. So time check, nasa alas 8 ng umaga na kami nito guys. So huminto muna kami dito sa may kainan sa kanto para kumain. So shout out dyan sa ating meal place maliit man pero masarap ang mga ulam nila guys, and very affordable po yung mga sabaw nila at mga ulam na ino-offer. So after that na konting kain, balik naman po kami sa aming journey going to Katiil. So mapapansin nyo guys, kung papunta kayo ng New Bataan, hindi masyado akyatin. Pero dito sa ating video, paakyat kami ng paakyat nito guys, papunta ng Katiil. Kasi kung literally titingnan nyo ang area ng Compostela guys, valley talaga siya. So surrounded talaga siya ng kabundukan. So kung ma-imagine nyo guys, kung ngayon 4 lanes ang kalsada, dati gravel or dirt road po talaga ito before. Ang unang bumiyahe dito yung AB Express at saka yung Tres Niñas daw, and then nag-shift din si Concesa Liner. Yun yung talagang pinaka veteran na player dito before, pero sadly wala na sila. Yung AB Express, yung Concesa Liner, yung Tres Niñas na nag-brave nitong mga kalsada na to. Kasi meron talagang part na medyo treacherous guys. Kung i-imagine niyo, hindi to asfaltado, hindi to sementado. Talagang malubak, maputik, madulas ang kalsada. I don't know. Hindi nyo yata ma-appreciate yung journey, pero yung mga taga-Katiil appreciated nila yan, pati yung taga-Baganga, dahil ito yung shortcut. Kasi kung dadaan pa sila ng Mati, napakalayo guys, 331 kilometers po yan, para ka na rin bumiyahe mula Davao hanggang Tandag. So kahit pa paano guys, medyo winding talaga yung kalsada natin going to Katiil. Tapos along the way,
although between Compostela and Katiil municipalities ito, meron din mga barangay, although hindi ko lang or nakalimutan ko lang talaga yung mga pangalan guys. So kung familiar po kayo, comment lang po kayo kung anong barangay po itong nadadaanan natin mga guys. So yung mga gustong sumakay po dyan, going to Katiil, and from here going to Davao, pwede rin po kayong sumakay din dito guys kahit one stop, kasi alam po namin na kukunti lang po yung mga sasakyan or bus na dumadaan po dito mga guys. Madagdag ko rin pala guys, habang nagvi-video po ako nito, makikita natin yung bundok doon sa distance, napakaganda ng view nung bundok na yun, lalo na pag dumaan tayo doon sa isang tanyag na kapihan sa Compostela. Malapit na tayo doon guys, so makikita natin yung hitsura ng kapihan na yon. So kung may sasakyan po kayo, pwede kayong huminto doon. Ang entrance fee po nila doon guys is 50 pesos. Nakatry po kami niya nung December. Wala siyang entrance fee kung walk-in lang. Yung node ka ng view, obligado kang bumili ng kape. It's either rice coffee or corn coffee yata yun. Nakalimutan ko na, basta native coffee po yun siya guys. So ito na yun guys, yung Yachts Kapihan, overviewing a picturesque valley. So shout out sa mga owner and staff ng Yachts Kapihan. So marami pong humihinto dyan guys, taking a break from driving, magkape, mag-selfie. Ayan, meron pang isa pa na view dyan guys. Ewan ko, hindi kami huminto dyan eh. Maganda lang yung view niya, nakikita yung nasa baba nung valley mismo. And then kung mapapansin nyo guys, yung barandillas ng kalsada na ito on Compostela Park, meron siyang parang rollers na goma or plastic na reflective siya guys. So safety po yan kasi malalim po yung bangin guys. So pag bago lang po tayo, kung meron tayong private na sasakyan and going tayong either Katiil to Baganga, ingat-ingat lang po sa pagmamaneho guys. Dapat alisto tayo, insakto yung pahinga natin para alerto yung ating mata at isipan tuwing nagmamaneho. So guys, malapit na po tayo sa boundary ng Davao de Oro at saka Davao Oriental. So ayan na yung boundary guys between Davao Oriental and Davao de Oro. So basically under na po ito ng Katiil. So welcome to Katiil mga guys, pero malayo-layo pa yung destinasyon, yung poblasyon mismo ng Katiil. So meron pa, nag-aakyat-akyat pa tayo mga guys. So may kasabay pa tayong, I think 4 ito na motorcycle riders, pero napansin ko sa pagbi-video ko yung mga plaka nila kasi 12 yung starting or M ang starting. So I think they are from Region 12. Since bumiyahe ako nito na Saturday, so nag-ride sila and then pupunta yata ng resort yata sa Baganga. So sa mga riders natin dyan, ingat-ingat po tayo ha. Takbong pogi, wag mag-banking-banking, por Diyos por Santo. Tingnan nyo yung kalsada guys, oh. Pababa ng pababa kami nito guys, pero zigzag. Kung nakapunta kayo ng San Ricardo, yung mula ka sa Liloan, 'di ba? Merong siko doon na kalsada. Although yun yung medyo hindi medyo treacherous talaga yun guys, delikado.
So dapat bubusi-busi na ka talaga dun at saka yung gear mo laging naka-primera. So ito na yung sinyalis na malapit na tayo sa Katiil, poblasyon, or malapit na rin sa Aliwagwag kasi nabanggit ko guys, kasi ito pababa na tayo nito mula sa kabundukan. Kaya winding talaga ang kalsada nito guys. Hindi man sa siko sa sa Saddle Road sa Pintuyan, pero kailangan alisto ka guys. Kaya kagaya nito, 2 lanes lang yung kalsada at saka talagang makurbada, winding talaga siya mga guys. And ito na yung I think huli na likuan. And ayan na po, medyo straight na po yung daan natin. So hindi ko lang na video guys. On your right may makita kayo dyan na pristine na ilog. So yan yung sinyalis na malapit na tayo sa Barangay Aliwagwag. So yung makikita natin yung famous na Aliwagwag Falls. Ang waterfall nasa gilid lang ng kalsada. So it is a natural tourist spot. Sana pangalagaan natin yan guys kasi for future generations. So dito na po ako bumaba sa Aliwagwag Eco Park para magpitik ng mga bus. And maraming salamat po sa crew ng LB Goyano Liner Bus 831T, yung ating one-stopper. So habol na ako sa kanila doon sa Katiil Poblasyon. So 25 kilometers na lang guys to reach Katiil Poblasyon. So yun lang po muna guys, and follow our channel Perumingan Archives TV.